si Kiyoro, ay ang pinakamalubhang bayani sa kasaysayan na itinuring na alipin ng ibang mga bayani at dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Tinanggap niya ito ng tahimik at pinalakas ang kanyang kapangyarihan. Sa wakas, nakakuha siya ng kakayahang ibalik ang oras. Ngayon ay babalik siya sa nakaraan upang baguhin ang kanyang miserableng buhay. At saka, maghihiganti siya sa mga nanakit sa kanya gamit ang mga pinakamasamang pamamaraan. Simulan na natin. Sa pagbabalik ni Kiyoro sa nakaraan, nakalimutan niya ang lahat, iniisip na siya ay isang ordinaryong tao na namumuhay ng normal. Ngunit isang kakaibang boses ang laging lumilitaw sa kanyang isipan, na gumagabay sa kanya sa kailaliman ng isang gubat. Habang sinusunod niya ang mga direksyon at dumating sa destinasyon, isang berdeng espiritu ang lumitaw at hinahalikan ang kanyang mga mata, na nagpapaalala sa kanya ng lahat sa isang iglap. Sa kanyang nakaraang buhay, ipinanganak si Kiyoro na may pambihirang kakayahang magpagaling. Siya ay pinili bilang healing hero ng mabait na prinsesa na si Flare, at nakipagtulungan sa iba pang mga bayani upang makipagsapalaran sa labas. Sa tuwing gagamitin niya ang kanyang kakayahan, ang mga alaala ng mga sugatang iyon ay bumabaha sa kanyang isipan, na nagpaparamdam sa kanya ng sakit. Kaya iminungkahi ni Kiyoro sa prinsesa na gusto niyang umalis sa pangkat ng mga bayani. Si Flare ay hindi lamang ang prinsesa, kundi pati na rin ang magic hero na namumuno sa mga bayani. Pinigilan niya si Kiyoro sa pag-alis at pinilit itong gamitin ang kanyang kakayahan, na nagpaunawa kay Kiyoro na si Flare ay mapagkunwari. Sinubukan niyang tumakas ng hindi mabilang na beses, ngunit palaging nahuhuli. Pagkatapos, kinokontrol ni Flare si Kiyoro na makipagtalik sa kanya gamit ang isang nakakahumaling na potion, at ginawa siyang sunod-sunuran sa iba't ibang malupit na paraan, tinatrato siyang parang hayop. Unti-unting nasanay si Kiyoro sa sakit, at inalis ang kanyang paghihirap sa mga potion gamit ang lakas ng loob. Sa puntong ito, natuklasan niya na nakakuha siya ng isang bagong kakayahan upang makuha ang kanilang mga kasanayan habang pinapagaling niya ang mga nasugatan. Para makapaghiganti, pansamantala lang niyang ibalatkayo ang sarili na mahina, at unti-unting palakasin ang kanyang lakas. Di nagtagal, nakuha ni Kiyoro ang kanyang pagkakataon. Nang labanan ng mga bayani ang Demon Lord, nanood lang si Kiyoro. Matapos talunin ng Demon Lord ang lahat ng bayani ng buong lakas, sinamantala ni Kiyoro ang pagkakataon na patayin ang demonyong Panginoon na pagod na pagod. Nakakuha si Kiyoro ng isang bato mula sa kanya na maaaring gamitin para gumamit ng maalamat na mahika. Nang malaman ito ni Flare, ngumiti lang siya sa peking ngiti niyang iyon, at sinubukang kumbinsihin si Kiyoro na ibigay ang bato. Hindi na mahuhulog si Kiyoro sa kanya. Hindi niya ito pinansin, at nagcast ng isang time reversal magic gamit ang bato. Ngayon, sa isang bagong buhay, determinado si Kiyoro na baguhin ang kanyang kalunos-lunos na kapalaran. Patuloy niyang kinakain ang mga makamandag na halaman na iyon upang mapabuti ang kanyang resistensya sa mga lason. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Ana, ang mabait na babae na nagpalaki sa kanya, at naging healing hero sa ilalim ni Flare tulad ng dati. Tinutulungan niya ang pinakamahusay na eskrimador na naputol ang braso. Nabawi ni Kureha ang kanyang braso gamit ang kanyang kakayahan habang sinasabi ito sa kanya ni Flare. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa sa sakit, nagkukunwaring nawalan ng malay. Iniisip ni Flare na siya ay isang talunan na nahihimatay sa sandaling gamitin niya ang kanyang kakayahan, at iniinsulto siya ng hindi nasiyahan. Napagtanto niya na si Flare ay isa pa ring hindi nagbabagong masama sa buhay na ito, na ginagawang wala siyang pagsisihan sa kanyang puso ng paghihiganti. Hinihintay ni Flare na magising si Kiyoro at marahan siyang pinapakalma. Nagkunwari siyang hindi niya kayang tiisin ang sakit at gustong umalis ng palasyo. Hindi siya pinigilan ni Flare, na hinihiling sa kasambahay na magdala ng isang tasa ng tsaa para kay Kiyoro. Alam niyang may gamot sa tsaa base sa dati niyang karanasan, pero umiinom pa rin siya. Nang magising siya, ipinakita ni Flare ang kanyang masamang tunay na pagkatao. Kinokontrol niya si Kiyoro gamit ang mga potion at sinasaktan siya sa maraming hindi maisip na paraan, na pinipilit siyang pagalingin ang mga sugat ng mga bayani. Pagkatapos ng 6 na buwan ng ganoong kadiliman na buhay, sa wakas ay naalis na ni Kiyoro ang kanyang paghihirap sa mga potion at nagkakaroon ng bagong kakayahang baguhin ang kanyang katawan at memorya. Madali niyang nasira ang mga tanikala. Simula ngayon, sisimulan na niya ang kanyang planong maghiganti. Sa palasyo, narinig ni Flare ang balita ng pagtakas ni Kiyoro at siya ay natataranta. Sa kabutihang palad, mabilis na nahuli ng kanyang bodyguard na si Leonard si Kiyoro at dinala sa kanya. Pagkatapos noon, nakahinga siya ng maluwag. Malamang, napaaga ang kanyang pagsasaya. Nang dumating si Leonard sa kanyang silid upang magulat, pinatay niya ang kanyang mga nasasakupan at hinawakan ang kanyang ulo, na inihayag ang kanyang tunay na hitsura. Siya talaga si Kiyoro, na nakipagpalit ng hitsura kay Leonard. Dahil sa takot, nakiusap si Flare kay Kiyoro na palayain siya gamit ang pera at posisyon, ngunit walang epekto, sinimulan siyang pahirapan ni Kiyoro, dahilan para mapasigaw siya. Nang tuluyan na siyang nasira, binago ni Kiyoro ang kanyang mga alaala at hitsura. Binago niya ang katawan ni Flare, binago muli ang kanyang hitsura, at pagkatapos ay umalis kasama si Flare.
Ang nawawalang si Leonard ay itinuturing na isang wanted na tao dahil sa pagpatay kay Flair. Nang magising si Flair mula sa hotel, nakalimutan niya ang lahat at naalala lang na si Kiyoro ang kanyang kasintahan. Nang magkasama silang natutulog, nanaginip si Kiyoro ng isang malungkot na nakaraan. Noong nakaraan, palagi siyang ginagamit ni Flair bilang kasangkapan sa pagsasaya. Si Blade, ang sword hero na mahal si Flair, ay palaging pinapahirapan siya ng baliw dahil sa selos. Bukod dito, nasiyahan din ang canon hero na si Bullet na saktan siya. Nang magising si Kiyoro mula sa bangungot, nangakong maghihiganti siya sa dalawang bayani. Umalis siya sa kabisera kasama si Flair at dumating sa isang lungsod ng kaguluhan. Napansin niya na ang tubig dito ay lason, at ang mga residente ay may sakit dahil dito. Nag-iisip si Kiyoro ng magandang paraan para kumita ng pera. Iniinom niya ang lason na tubig, at pagkatapos ay pinagaling ang kanyang sarili, gamit ang kanyang dugo na may mga antibodies upang makagawa ng maraming antidotes. Nagbibenta siya ng mga antidote sa mga mangangalakal at kumikita ng malaking pera. Sinubukan niyang bumili ng mga alipin gamit ang pera upang madagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, ngunit hindi kinaya ni Flair na makitang sinasaktan ni Kiyoro ang kanyang sarili. Hindi inaasahan ni Kiyoro na pagkatapos mawala ni Flair ang kanyang orihinal na memorya, siya ay naging isang mabait na babae. Matapos paliwanagan si Flair ng isang dahilan, pumunta siya sa tindahan ng alipin upang pumili ng mga alipin. Napansin niya ang may sakit na babaeng Ice Wolf, si Setsuna, sa gitna ng maraming alipin, na ang ekspresyon ay puno ng puot. Agad siyang binili ni Kiyoro, dahil kailangan niya ng mga subordinate na may mga obsession. Pinagaling niya si Setsuna, nalaman na siya at ang kanyang mga kasama ay inatake ng mga tao na sundalo at naging alipin. Sa pag-aalala na ang kanyang tribo ay masasalakay, inatake ni Setsuna si Kiyoro sa sandaling siya ay gumaling, sinusubukang tumakas. Pinasuko ni Kiyoro si Setsuna, sinabi na siya ay masyadong mahina para iligtas ang kanyang tribo. Nangako siyang tutulong sa kondisyon na kailangan niyang kontrolin ang kaluluwa ni Setsuna. Pumayag si Setsuna, at handa siyang gawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang tribo. Dinala ni Kiyoro sina Flair at Setsuna sa tribo ng Ice Wolf, kung saan ang hukbo ng tao ay nasa tarangkahan. Pinahirapan ng mga tao ang mga alipin na Ice Wolf sa pagtatangkang pukawin ang mga Ice Wolf. Galit na kinagat ni Setsuna ang kanyang lobby, habang pinapakalma ni Kiyoro si Setsuna at sinabihan siyang magtiis muna. Dahil sa tiwala kay Kiyoro, hindi siya kumikilos. Ang mga lobo ng yelo ay nagmamadaling lumabas at mabangis na lumalaban sa mga tao. Sa pag-iisip na dumating na ang oras, inatake ni Kiyoro ang hindi handa na mga sundalong tao gamit ang mga kasanayan sa espada ng nangungunang eskrimador na si Kureha. Kaagad pagkatapos, isang malaking apoy na meteorite ang bumagsak mula sa langit, na siyang magic na ginawa ni Flair upang tulungan si Kiyoro. Si Setsuna ay sumugod sa karamihan at pumatay ng mabangis. Ang labanan ay nagtapos sa isang napakalaking tagumpay para sa Ice Wolves, at si Setsuna ay napaluha sa pananabik. Upang mabayaran si Kiyoro, ibinigay sa kanya ni Setsuna ang kanyang katawan at kaluluwa, at palagi siyang magiging tapat sa kanya. Nakangiti si Flair habang ang Ice Wolf clan ay napalaya mula sa pagsalakay ng tao, at si Kiyoro ay nagkaroon ng crush sa kanya. Napagtanto niya na ang gusto niyang paghigantihan ay hindi si Flair, kundi ang bansang naglinang sa kanyang maling katangian. Pagkatapos ng labanan, bumalik si Kiyoro sa bayan kasama ang dalawang babae. Sa daan, sinubukan ng isang pulubi na asarin si Setsuna. Sinuri ni Kiyoro ang mga alaala ng pulubi at natuklasan na siya ay isang nakatakas na natalo ng Ice Wolf clan, kaya pinatay siya ng walang awa. Kasabay nito, natanggap ni Kureha ang balita ng isang taong pumapatay sa hukbo ng tao gamit ang kanyang mga kasanayan sa espada. Hindi niya matitiis ang isang tao na gumagawa ng masama gamit ang kanyang kasanayan sa espada, naghahanap sa paligid para sa mga nauugnay na pahiwatig. Nang matagpuan niya si Kiyoro, tinuligsa niya ang kanyang masasamang gawa at inatake siya. Ipinaliwanag ni Flair at Setsuna na hindi ito ginagawa ni Kiyoro ng may anumang masamang intensyon, ngunit nais lamang na itaboy ang hukbo ng tao na umaatake sa Ice Wolves. Si Kureha ay isang simpleng babae na matatag na naniniwala na ang hukbo ng tao ay matuwid at pinabagsak si Flair. Hindi matiis ni Kiyoro na may nananakit kay Flair. Hinugot niya ang kanyang espada at mabangis na lumaban kay Kureha. Si Kureha ay kilala bilang ang Sword Saint, at ang kanyang antas ng swordsmanship ay higit pa sa antas ng Sword Hero. Hindi lamang magagamit ni Kiyoro ang mga kasanayan sa espada ni Kureha, ngunit patuloy ding nagpapagaling ng mga sugat, at medyo tense ang sitwasyon ng labanan. Binasag ni Kiyoro ang espada ni Kureha gamit ang kanyang kakayahan, at agad itong bumunot ng isa pang espada para umatake. Pagkatapos nito, sinasamantala ni Kiyoro ang pagkakataong maghagis ng isang bote ng pink na potion bilang counterattack. Unti-unting namumula ang mukha ni Kureha. Napagtanto niya na ito ay isang bote ng aphrodisiac, at mabilis na tinusok ang kanyang binti upang manatiling gising. Nang sumugod si Kiyoro sa kanya, sinamantala ni Kureha ang pagkakataon na putulin ang kanyang kamay,
ngunit agad niyang pinagaling ang kamay at hinawakan ang ulo ni Kureha, itinanam sa kanya ang lahat ng mga alaala ng masasamang gawa ng mga sundalong tao. Si Kureha ay hindi makapaniwala sa lahat at nasira. Maya-maya, nahimatay siya. Dinala siya ni Kiyoro sa hotel at hiniling kay Flare na makipagtulungan sa kanya sa isang paglalaro. Pagkatapos, bumalik sila sa kanilang orihinal na hitsura. Nang magising si Kureha, inilarawan nila sa kanya ang mga masasamang gawain na ginawa ng mga sundalo laban sa ibang lahi. Kasabay nito, hiniling ni Kiyoro kay Flare na sabihin kay Kureha na gusto niyang ilantad ang madilim na bahagi ng bansa, ngunit muntik nang mapatay ni Leonard, kaya't tumakas na lamang siya kasama si Kiyoro at mamuhay bilang ibang tao. Si Kureha ay lubos na kumbinsido, nakakaramdam ng pagkakasala para sa kanyang nakaraang kawalang ingat. Nagpasya siyang ibigay ang sarili bilang kabayaran at nangakong tutulong kay Kiyoro ng buong lakas. Ang dahilan kung bakit niya ito iminungkahi ay ang aphrodisiac ay gumagana pa rin. Sa oras na ito, nahanap ng hari si Leonard, na naging Kiyoro, at tiniyak ang pagkakakilanlan ni Leonard. Inakala ng hari na patay na si Flare at inutusan si Leonard na hanapin si Kiyoro. Galit na galit si Leonard kay Kiyoro kaya nagpasya siyang maghiganti sa lahat ng paraan. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ni Kiyoro ang mga sundalo na kumukuha ng isang grupo ng mga aliping tao na mga taga-nayon ng kanyang bayan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng hindi planado na emergency mula noong pagbaliktad ng oras, at medyo nag-aalala siya kay Ana, ngunit sa kabutihang palad, hindi lumilitaw si Ana sa karamihan. Kaagad pagkatapos, kinuha ni Kiyoro ang hitsura ng nakatakas at nakipag-usap sa isang sundalo, maling sinasabing gusto niyang bumalik sa hukbo. Sumang-ayon ang mga sundalo na ipakilala siya kay Kapitan Leonard. Sa kanilang paglalakbay, buong pagmamalaking ipinakita sa kanya ng sundalo na pinahirapan ni Leonard si Ana kasama ang lahat ng mga sundalo. Desperado si Kiyoro, at ang mabait na babae na si Ana ang tanging tao sa mundong ito na pinapahalagahan niya. Nang makita ni Kiyoro si Leonard, bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Sinubukan ni Leonard na bumunot ng kanyang espada, ngunit si Kiyoro ay naglagay na ng malaking halaga ng pampamanhid sa hangin, dahilan upang mawala ng lakas si Leonard. Binasa ni Kiyoro ang mga alaala ni Leonard at kinumpirma na patay na si Ana, na nagpagalit sa kanya kaysa dati. Nang matauhan si Leonard, napansin niyang naging babae na siya, at ang kanyang mga nasasakupan ay nilagyan ng droga ni Kiyoro. Pagkatapos noon, naghiganti si Kiyoro kay Leonard sa parehong paraan ng pagtrato niya kay Ana. Nang gabing iyon, nanaginip si Kiyoro. Nanaginip siya na si Ana ay namamatay, at kahit paano niya gamitin ang kanyang kakayahan, hindi niya ito mapagaling. Nang magising siya mula sa bangungot, marahan siyang inaliw ni Setsuna at Flare. Samantala, ang kapatid ni Flare na si Norn ay nakatanggap ng balita tungkol sa pagkawala ni Leonard. Hinulaan niya na ang insidente ay may kaugnayan kay Kiyoro at inanunsyo na ang mga taga-nayon ay dadalhin sa isang arena para sa execution, isang hakbang na pinaniniwalaan niyang makakaakit kay Kiyoro. Nang marinig ni Kiyoro ang utos ni Norn, napukaw nito ang matinding krisis sa kanyang isipan. Si Norn ang pinakadelikadong taong nakilala niya. Sa unang pagkakataong nakita ni Norn si Kiyoro bago ibalik ang oras, nasasabi niyang hindi na ito naaapektuhan ng mga potion. Nangako siyang tutulong na ilihim ito, sa kondisyon na tutulungan siya ni Kiyoro na subaybayan ang mga galaw ni Flare at makipagtalik sa kanya, tulad ng dati niyang pagsasama kay Flare. Sa kasalukuyang panahon, iniisip ni Kiyoro na si Norn lang ang may potensyal na banta sa kanya. Sa kabila nito, nagpasya siyang iligtas ang mga taga-nayon. Nang malapit nang mapatay ang mga taga-nayon, lumitaw si Kiyoro. Nagmamadali siyang pumunta sa execution area at pinatay ang mga sundalong humaharang sa kanyang daraanan. Hindi inaasahan ng mga opisyal na magkakaroon ng ganoon kalakas na lakas si Kiyoro, na nagbabanta kay Kiyoro na papatayin ang mga taga-nayon kung lalapit siya. Ipinagpatuloy ni Kiyoro ang kanyang pagpatay na parang hindi niya narinig, iniwan ang mga taga-nayon upang patayin. Malakas na inaakusahan ng mga opisyal si Kiyoro sa naging sanhi ng pagkamatay ng mga inosenteng tao, at sinundan ng mga manunood sa pamamagitan ng pagsaway sa kalupitan ni Kiyoro. Hindi nagpatinag si Kiyoro, na naniniwalang ang mga opisyal ang pumatay sa mga taga-nayon at wala siyang ginawang masama. Sa oras na ito, lumilitaw ang isang malaking magic barrier sa kalangitan, na siyang magic cast ni Flare sa malapit. Ang isang malaking bilang ng mga sundalo ay naagawan ng mga punto ng buhay at magic. Nang maglaon, sumabog ang kanilang mga katawan at lahat sila ay namamatay. Nabahiran ng pulang dugo nila si Kiyoro, na nagmumukha na siyang demonyo ngayon. Biglang sumuka ng dugo ang lahat ng mga taga-nayon. Tila, sila ay nalason. Mukhang walang balak ang mga opisyal na maitakas sila ni Kiyoro sa simula pa lang. Pagkatapos ay sinimulan ni Kiyoro ang kanyang susunod na hakbang ng walang pag-aalinlangan. Lumilitaw sa kalangitan ang isang magical phantom sa anyo ni Flare, na nagsasalaysay ng katotohanan na siya at si Kiyoro ay na-frame ng hukbo, at pagkatapos ay lumikha ng isang malaking araw sa itaas ng arena na may magic, na isang kilalang kakaibang kasanayan niya. Ang mga tao sa lugar ay lubos na naniniwala kay Flare,
galit na sumugod sa mga opisyal at sa natitirang mga sundalo at pinatay sila isa-isa. Sa kaguluhan, sinamantala ni Keiyoro ang pagkakataon na kunin ang tanging nabubuhay na batang lalaki mula sa mga taga-nayon. Pinagaling niya ang bata at inilagay sa pangangalaga ng isang mangangalakal na kilala niya. Pinaalalahanan ng mangangalakal si Keiyoro na maaaring bumalik ang bata upang maghiganti kay Keiyoro sa hinaharap. Hindi nagbago ang isip ni Keiyoro. Hindi niya iniisip na dapat pigilan ang paghihiganti, dahil nabubuhay siya para lamang sa paghihiganti. Nang malapit na siyang umalis sa lungsod, ipinaalam sa kanya ni Kureha ang isang mensahe. Malapit ng pamunuan ni Prinsesa Norn ang isang hukbo sa isang ekspedisyon sa isang katimugang lungsod, na pumukaw sa interes ni Keiyoro. Sa kanyang nakaraang buhay, ang ekspedisyong ito ay wala. Plano niyang dalhin sina Setsuna at Flare sa lungsod, na iniiwan si Kureha upang magpatuloy sa pagtulong sa kanya na magtipon ng impormasyon dito. Ang patutunguhan ni Keiyoro ay isang lungsod kung saan magkakasamang nabubuhay ang mga tao at mga demonyo, at nakilala niya dito ang Panginoong Demonyo na si Eve, na nagtatago ng kanyang hitsura. Gayunpaman, si Eve ay mahina pa rin ngayon, at malinaw na hindi pa siya nagiging demonyong Panginoon. Nang marinig ang mga pag-uusap ng mga nakapaligid na customer, nalaman ni Keiyoro na ang kasalukuyang Demon Lord ay nangangaso ng isang lahi na may mga itim na pakpak. Sa kanyang alaala, may itim na pakpak si Eve sa kanyang katawan. Nagiging interesado siya sa misteryoso at cute na batang babae. Sa oras na ito, ang hotel ay inaatake ng marahas na salamangka ng apoy. Sa kabutihang palad, hinaranggan ni Keiyoro at ng kanyang mga batang babae ang pag-atake. Ang kaaway ay isang grupo ng mga demonyo na may mga sungay, at ang kanilang target ay si Eve. Ang lakas ni Eve ay hindi sapat upang harapin ang mga ito, at sa lalong madaling panahon ay hindi niya mapigilan. Nagpasya siyang bumaling kay Keiyoro, na nagpakita ng mahusay na lakas, na malinaw na isang matalinong pagpili. Mabilis na natalo ni Keiyoro ang mga kaaway at tumakas sa tavern kasama ang mga batang babae. Nakipag-deal si Keiyoro kay Eve. Tutulungan niya itong maging bagong Demon Lord sa kondisyon na makuha niya ang puso ng kasalukuyang Demon Lord. Sa katunayan, ang puso ng demonyong Panginoon ay walang silbi sa kanya, at gumawa lang siya ng dahilan para manatili si Eve sa kanyang tabi. Hindi kayang harapin ni Eve ang malaking bilang ng mga kaaway ng mag-isa, kaya maaari lamang niyang tanggapin ang alok ni Keiyoro. Inayos ni Keiyoro na tumira si Eve sa kanya, na sinasabing ito ay para sa kanyang kaligtasan. Palaging nakikita ni Eve ang mga bagay na nahihiya niyang tingnan. Unti-unti siyang nagkakaroon ng masasamang kaisipan at gusto pang ang sumama sa kanila. Habang inaakit ni Keiyoro si Eve, tinutulungan din niya itong lutasin ang banta mula sa Panginoon ng demonyo. Dinala niya si Setsuna sa kampo ng kalaban at tinalo ang lahat ng mga demonyong may sungay. Pagkatapos ng interogasyon, alam nila na ang mga demonyong ito lamang ang nakakaalam tungkol kay Eve. Inihagis niya sila sa malalim na hukay bilang pagkain ng mga hayop. Tahimik na naghihintay si Keiyoro kay Norn sa magiliw na lungsod na ito. Sa panahong iyon, nakipagkaibigan siya sa isang kawili-wiling negosyanteng may berdeng buhok, na siyang unang naging kaibigan ni Keiyoro dito. Hindi nagtagal, dumating si Norn sa lungsod, kasama si Blade, ang sword hero sa kanyang tabi. Nakita ni Keiyoro si Blade, at hindi na siya makapaghintay na maghiganti sa kanila. Gusto ni Blade na akitin at pahirapan ang mga magagandang babae sa kanyang gwapong hitsura. Pagdating niya sa lungsod, maraming babae ang sinasalakay niya. Sinamantala ito ni Keiyoro, na ginawang isang magandang babae at ang pag-aayos ni Flare ay nagmukhang maselan. Matapos magbihis ng maingat, pumunta siya sa bar na laging pinupuntahan ni Blade, na nakabalat kayo bilang isang lonely girl. Hindi nagtagal, nahulog si Blade sa bitag, ngunit ginulo ng ama ng isang biktimang babae ang mga plano ni Keiyoro. Nang subukan ng ama na patayin si Blade, dahil sa pagtatanggol, hindi sinasadyang pinabagsak siya ni Blade gamit si Keiyoro, na pinainom niya ng droga. Ginagawa rin itong imposible para kay Keiyoro na magpatuloy sa pagpapanggap na walang malay at maaari lamang niyang simulan ang labanan ng maaga. Bilang isang sword hero, si Blade ay may mahusay na kakayahan para sa pagpapagaling sa sarili at mga banal na sandata. Madali niyang pinasuko si Keiyoro at pilit siyang dinadala sa hotel para tapusin ang nag-ambalang bagay. Matako na nangingibabaw si Blade sa katawan ni Keiyoro, hanggang sa matuklasan niya na si Keiyoro ay isang lalaki, dahilan upang siya ay magsuka. Sinamantala ni Keiyoro ang pagkakataon na saksakin si Blade gamit ang isang makamandag na sandata. Nanginginig siya at sinusubukang abutin ang kanyang espada, ngunit hindi siya makatayo. Sa sandaling ito, nagsisimula pa lang ang paghihiganti ni Keiyoro. Nang magising si Blade, nakita niyang hindi makagalaw ang kanyang mga paa. Ang mas nakakatakot, may kasama siyang 3 lalaki sa paligid niya. Pinasisigla ni Keiyoro ang gutom sa mga lalaki gamit ang mga potion. Nakaramdam siya ng takot, at nang nakita niya ang kanyang paboritong babae na si Flare na pinagmamasdan ng kanyang mga hindi nakakaakit na eksena sa tabi niya, siya ay mas desperado. Sa kalaunan, siya ay nagiging pagkain para sa mga lalaki.
Si Kiyoro ay nag-e-enjoy sa hapunan sa tabi habang nanunood ng palabas na ito, at nakaramdam siya ng kasiyahan. Ang susunod na target ni Kiyoro ay si Norn, na ang bodyguard ay si Trist, na kilala bilang Hawkeye. Sa pinakamatalas na paningin at reflexes, si Trist ang kalaban na ayaw ni Kiyoro na makaharap ng one-on-one na laban sa karamihan. Ngayon si Kiyoro ay hindi natatakot. Pagkatapos ng kamatayan ni Blade, ang kanyang sandata ay naging isang hiyas na magagawang lumikha ng pinakaangkop na banal na sandata para sa mga bayani. Gumagawa si Kiyoro ng guwantes gamit ang hiyas, at ang nagngangalit na kapangyarihan sa loob ng guwantes ay nagpapasaya sa kanya. Sa oras na ito, ang ingay ng mga tao ay nanggagaling sa labas ng bahay. Idineklara ni Norn ang pagkuha ng lungsod kasama ang isang malaking bilang ng mga sundalo, na pumapatay sa mga demonyo sa lungsod at iginiit ang soberanya ng tao sa lungsod. Nang makita ang mga lansangan na puno ng mga bangkay ng mga demonyo, at kahit na ang berdeng buhok na mga ngalakal ay napatay, iisa lang ang nasa isip ni Kiyoro, ang paghihiganti kay Norn. Nakakabaliw niyang pinatay ang mga sundalo at pinasok niya ang palasyo kung nasaan si Norn. Sa ilalim ng kanyang pag-aayos, lumikha si Flare ng mga magical phantom sa hangin upang hikayatin ang mga sundalo na huminto, sa paniniwalang ang mundo ay makakapagpatuloy lamang ng kapayapaan kung ang mga tao ay mamumuhay ng payapa kasama ang mga demonyo. Makikita na si Flare ay may pambihirang apil sa hukbo, at inilapag ng mga sundalo ang kanilang mga sandata. Pagdating ni Kiyoro sa labas ng isang silid, narinig niyang nag-uusap sina Norn at Trist. Naniniwala si Norn na ang pagkawala ni Blade at ang paglitaw ni Flare ay inayos ni Kiyoro. Alam niya na hindi kailanman naging peacemaker si Flare, at hinuhusgahan niya na si Flare ay maaaring pinilit o kontrolado sa isip ni Kiyoro. Ang kanyang hula ay ganap na tama, kaya't lalo pang hinahangaan ni Kiyoro ang kanyang katalinuhan at nagpa siya na gawin siyang kanyang kasangkapan. Nakapasok siya sa silid at madaling napatay ang mga bantay ni Norn, napigilan lamang ni Trist. Ang swordsmanship at archery skills ni Trist ay top-notch, at si Kiyoro ay lubos na nalulula. Sa kabutihang palad, si Kiyoro ay nakakuha ng isang bagong kakayahan mula sa guwantes, na maaaring magbago ng katawan ng mga kaaway sa anumang paraan. Binago niya ang katawan ni Leonard at pinasabog siya, sinamantala ang pagkakataong makuha si Norn at ikulong siya sa isang madilim na silid. Sa pagbabasa ng mga alaala ni Norn, nalaman niyang siya ang utak na nagayos para pahirapan ni Leonard si Anna. Siya ay nakakabaliw na gumanti sa kanya at pagkatapos ay binago ang kanyang memorya. Simula noon, naging kapatid na niya si Norn, na nagdudulot ng pagtatapos ng anime na ito. Sa anime na ito, pinakahanga ako kay Flare. Siya ay isang ganap na masama hanggang maalis ni Kiyoro ang kanyang mga alaala. Pagkatapos nito, ang personalidad ni Flare ay nagbago ng husto, naging isang mabait na babae. Marahil ay hindi si Flare ang mali, gaya ng sinabi ni Kiyoro, kundi ang bansang nagpalaki sa kanya. Kung tutuusin, siguradong may malaking problema sa bansang ito para makapaglinang ng napakaraming bayani na may mga bahid na personalidad ng sabay-sabay. Bilang karagdagan, sa panahon ng paghihiganti ni Kiyoro, unti-unti kong natuklasan na siya ang pinakamasamang pangunahing karakter na nakilala ko. Marahil ang pagpapahirap sa mga bayani ang nagpabago sa kanyang pagkatao. Matapos maipanganak muli, ang pagkamatay ni Anna ay ginawa siyang isang kumpletong makina na ipinanganak para sa paghihiganti.